Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang pinalulugdan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama, at nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na ipinagtagubilin sa kanila ni Jesus. "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Transfiguration, ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. At kung meron mang isang bagay na napakahalaga ang maihahatid sa atin ng kapistahang ito, yon ay ang pag-asa. Ang Transfiguration, ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon, ay nagdadala sa atin ng pag-asa. Pag-asa unang-una dahil pinapakita natin o pinapakita sa atin ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon kung ano ang ating mararanasan sa hinaharap. Sa ating unang pagbasa, narinig natin na nakita ni Daniel, Propeta Daniel, ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung paanong ipinakita sa pamamagitan ng pagbabagong anyo ang kaluwalhatian ng ating Panginoon doon sa 3 alagad. At ang pagbabagong anyong ito ay hindi lamang sumasalamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, pero sumasalamin din ito sa pagbabagong anyo natin sa hinaharap. Na kung paanong nakita natin, narinig natin na nagbagong anyo ang ating Panginoon, merong kaluwalhatian, merong liwanag. Ganon din naman yung kaluwalhatian at liwanag na mararanasan natin kung kapiling na natin ang Diyos. Pero hindi naman na natin kailangang hintayin pa na sa kabilang buhay maranasan natin
yung pagbabagong anyo na yan. Dahil sa bawat araw ng ating buhay, lalo na sa simbahan, nararanasan natin ang pagbabago na ito. Sa ating Eucharistia, meron tayong tinatawag na transubstantiation. Na ibig sabihin, ang tinapay at alak ay hindi nananatiling tinapay at alak. Kahit hindi nagbabago ang anyo ng tinapay at alak, nagbabago ito dahil ito ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon. At nararanasan natin yung pagbabago na yan tuwing tayo ay nagsisimba, lalo na kung tayo ay tumatanggap ng komunyon. Sa bawat sakramento din na nararanasan natin, pinapadama sa atin ng Diyos ang pagbabago. Noong binyag, nagbago tayo dahil nawala ang kasalanang mana at tayo ay naging anak ng Diyos at naging Kristiyano. Nung kumpil, may pagbabago dahil naranasan natin yung kaganapan ng handog ng Espiritu Santo. Kapag tayo nagkukumpisal, merong pagbabago, nawawala ang kasalanan, nagkakaroon ng kapatawaran, nagkakaroon ng kagalingan. Mga kapatid, ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon, nawa ay magdala din ng pagbabago sa ating buhay, ng pagbabago at paglago ng ating buhay Kristiyano. Pero hindi lamang yon ang pag-asa na dinadala ng kapistahan na ito. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, maraming hindi naiintindihan. Sina Pedro, Santiago at Juan, yung tatlong alagad na nakakita kung papaano nagbagong anyo ang ating Panginoon. Hindi nila naiintindihan kung bakit nagbagong anyo. At sa sobrang hindi nila naiintindihan kung ano na lang yung nasabi ni Pedro, dumito na lang tayo. Hindi rin nila naiintindihan kung ano yung kahulugan ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, nagdadala ito ng pag-asa. Ang pagbabagong anyo ay nagdadala ng pag-asa dahil pagbaba nila sa bundok na yon, alam na natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Huhulihin na si Jesus at ipapako sa krus. Pero ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon ang magdadala sa kanila ng pag-asa sa gitna ng kadiliman at kawalang pag-asa na nararanasan nila. Pero hindi rin ito nalalayo sa sarili nating mga karanasan. Time and again, from time to time, nakakaranas tayo ng mga bagay, sitwasyon na hindi natin maintindihan, na hindi natin sure. Maraming pagkakataon na para bagang tayo ay nasa kadiliman. Pero pinapaalalahanan tayo ng ating kapistahan na yun, na sa gitna ng kahit na anong kadiliman ng ating buhay, nawa makita natin ang liwanag ng pag-asa ng ating Panginoon. Amen.